We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Pirang paratsenda nin maritata sa Naga City People's Mall, kinaipuhan na subuot na lang kawan ang presyo kan kamatis, huli sa mahal na bakal ninda kaini. Kakulangan nin supply gikan sa norte, saro sa saindang nahihiling na rason kaini. Uya ang report. Amay na nagpasiring sa Naga City People's Mall si Nanay Ami para magbakalin mga maritatas na sa iyang ititindaman sa pagdayo sa ibang mga lugar. Alagad kan maaraman ang presyo kan kamatis. Pas na sa nadaan mo na. Kunding grabe na ang presyo, dahil na kaya. Ano na lang po magiging sistema niyan, ma'am? Anday na muna po, sa iba na lang muna idadivertang para sa kamatis. Hali kaya sa 120 pesos kada kilo. Ngunyan, nagihiro na sa 170 hasta 180 pesos per kilo ang kamatis. Ang sarong pidaso ngani kan magayon na klase kaini. 14 pesos ng gayo. Sigun sa paratsendang si Edward, hali na sa Tanawan, Batangas ang sa indang supply nin kamatis. 3,300 ang puhunan ninda kada box. Dugang pa ang gasto sa tracking. Kulang supply. Kasi gawa ng yung supply dapat mabababa ngayon, mga 85 lang dapat. Gawa ng bagyong nakaraan sa norte. Yun ang malaking supplier natin. Doon tayo kumuha. Dito kasi sa atin, wala naman tayo talaga ditong bagsakan talaga ng yung tinatawag na parang bodega. Mientras tanto, inaprobahan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propwestong price ceiling para sa bagas sa bilog na nasyon. 41 pesos sa regular milled rice, mantang 45 pesos naman sa well-milled o magayon na klase kaini. Obheto kan Executive Order No. 39 na masyertong rasonable asin abot kaya kan publiko ang bagas na iyong staple food kan mga Pinoy. Ini makalihis ang biglang pagmahal kan retail price kaini na nagihiro sa 46 hasta 54 pesos kada kilo. Maray kung hali sa gobyerno ang itatao sa muyang bagas na presyong araw kayan. Sinda ang matao kaya ning pwedeng ming ibaratong bagas. Miski pirit daad ay sinda matugot na ibagsak presyo an sa indang tindang bagas. Apuera na sanakon abunuhan kan gobyerno an magiginindang kalugihan. Mayo pa man subuot nin ipigbababang guidelines sa Department of Agriculture Bicol para sa implementasyon kaini. Alagad syerto subuot na ipapautob ini sa bilog na rehiyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mas dikit na tubig subuot ang nagluluwas o nagbubulos ngunyan hali sa spring water source kan Metropolitan Naga Water District. Day pa man activated ang nagkapira sa saindang pigkokonstruhir na pumping stations. Ang mga iniiyuman ang pira sa mga mayor na rason kan minsang maluyang bulos o pagkawara kan supply nin tubig sa pirang nasasakupang lugar kan water district. Padagos man ang paglaom kan MNWD na maaprubahan ang saindang piguhurot na water age increase o dugang na singil sa tubig. Nganing makakuaman sinda nin dugang na pondo para sa iba pang development asin improvement sa distribusyon nin tubig sa saindang mga konsumidor. Mientras tanto, piga-antisiparan man kan MNWD na paglaog kan bulan nin Oktubre, mas dakol naman ang mga pag-uuran. Kaya malang kauliwat ang level kan tubig sa saindang spring water source asin magiging maray na ang supply nin tubig. Ginibo ang samuyang Board of Directors ang passing resolution na duman sa mga areas identified na medyo talaga kulang na ang supply na emission na charge minimum, actual consumption sinda. Duwagadan saro irido sa banggaan kan duwang motorsiklo sa Banwaanin, Calabanga, Camarines Sur. Saro sa mga binawian nin buhay, ihahatod sa subuot an ama na masumiter nin Certificate of Candidacy. Yan asin iba pang detalyes aramon ta sa report ni Chris Novelo.
Dai mapugulang maging emosyonal ni Shari Salvador mantang pigihilingan gamit kan sa iyang mag-ama na naimbwelto sa aksidente kasuod mang maagahon sa tinampong ini sa Banwaan ning Calabanga, Camarines Sur. Dead on the spot ang saing aki na si Rusty Salvador Jr. mantang lugadan man ang saing agom na si Rusty Salvador Sr. Dai kang iya mabigla. Yaw nga sa BMC, dai ko man po nga ni aram na gadan si aki ko. Nayaw na ako naman sa BMC. Si agom na hiling ko pigtahi si Payo. Naamay kay asubotan sa iyang aki na ihatod-an sa iyang agom na masumitir ko ta na ning Certificate of Candidacy. Alagad na ka head-end collision ka ini. Ang sarong motorsiklo na kinakansubotan linya na binabagtas kan mga biktima. Sa kusog kan impact, binawian man nin buhay ang 30 anyos na rider. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, marikasubotan padalagan kan rider na subuot na kainom pa. Bako subot ini ang enot na insidente na may nangyaring vehicular accident sa lugar kaya pangaponan kan mga otoridad na maging malikay asin magluway-luway sana sa pagmamaneho. Kung nakainom na, huwag na pong sumakay ng motor. Pangalawa, dapat kung sasakay ka, kumpleto po tayo ng mga gear equipment, helmet, kasi ayon sa nakasaksi yung ating isang ang helmet niya po ay nasa siko. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Kasabay ka nagpapadagos na filing kan Certificate of Candidacy para sa mangyayaring barangay asin SK election sa Oktubre. Nangapudan ang simbahang Katolika sa mga lay minister asin iba pang nagsiserbe sa simbahan na madalagan sa eleksyon na magbutas na muna sa serbisyo. Obheto kaini na malikayan na magamit ang simbahan sa politika urog nang nagpuuna ang election period. Kinakaipuhan subuot na magsumitir na nin resignation ang mga incumbent officers asin miyembro kan manlain-lain na church organizations na nag-aaspirar sa pirilian sa Oktubre na naka-address mismo sa saindang parokya. Pigyan kami narman kan simbahan ang mga madalagan sa pirilian na ibitaran ang paggamit sa mga pasilidad kan simbahan asin pagsulot nin church organization shirts urog na sa tahaw kan campaign period. Tanganing day kita kipadi ngayon, okay. Sa simbahan ngayon. So that's our stand tanganing day kita anuhan in politics. th Bicol Organic Agriculture Congress pigkondusir sa Camarines Sur. Epekto sa salud asin kapalibutan kan paggamit nin kemikal sa mga pananom pigtawan duon sa aktibidad. An iba pang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, chemical fertilizers o patabaan common na ginagamit kan perniato mga paraomo sa saindang pagtanom na sa proseso na mas madaling pagpadakula kan sa mga pananom na yuman ang natawan doon sa ginibong Bicol Organic Agriculture Congress. Taong 2014 kanakanod maggamit ng organic fertilizer sa pagtatanom an paraomang si Norma Bautista kan Tigaon, Camarines Sur. Puun subuot ka nagbalusinda sa organic farming. Nailing nindaan pagkaiba asin karahayan kay ni natulos manindang pighira sa iba pang mga paraoma. Para po ma-update po yung mga namin, yung practices namin, tapos yung kung anong mga development, pwede namin i-share sa kapwa namin mga farmers. Si Norma, ang sana sa mga nag-atindir sa 14th Bicol Organic Agriculture Congress sa sarong eskwelahan sa Banwaan ning Pili, Camarines Sur. Ini ang pagbabalikan aktibidad makalis ang COVID-19 pandemic. Natawan doon sa aktibidad ang manay-lain na epekto sa salud asin kapalibotan kan mga kemikal na ginagamit sa agricultural products. Piras na nasubuot sa epekto kaini sa kapalibotan ang soil acidification na delikado subuot sa tao na pwede magresulta sa manay-lain na helang sa kidney, baga asin pinakamalala, cancer. May mga farmers na hindi nag-a-adapt organic because mas gusto nila itong madalian na pagtrabaho sa alaga day naiisip ang epekto kan mga chemicals na iyan sa daga and sa mga tao and sa climate.
Sa ngunyan, 3% pa sa nasubuot kan mga paraoma sa rehiyon ang organiko na an pagtatanom kun kaya saro sa mga obheto kan aktibidad an makapag-engganyar pa nin mga paraoma na magbalyo sa organikong pagtatanom. Andaman subot ang ahensya na tabangan ng mga paraoma siring kan pagtaon nin lectures, training as in inputs, urog na an mga mautpurbaran ang organikong pagtatanom. Jessica, naglalauman ang DA Bicol na sa siring ng mga aktibidad mas pasindam makakapag-engganyar ni mas dakul pang mga paraoma sa Bicol Region na magbalyo sa organikong pagtatanom. Jessica. Jos Mabalos, Chris. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang insidente nin panhohold up sa tindahan na irehistro sa Sorsogon asin Albay. Mga sospek padagos na pigahanap kan mga otoridad. Si Rosie Nieva nakatutok. Pasado alas 7:30 nin Banggi kan Agosto 30, 2023, kan laukonin duwang armadong lalaki ang sarong tindahan nin pritong manok sa barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Sa kuakan CCTV sa lugar, mahihiling na nagmalumalong customer ang mga sospek alagad bigla na sanang pigluwas kan mga iniandarang badil asin nagdeklarar nin hold up. Nilaugpakan saro sa mga sospek ang tindahan asin pigkuaan benta na 11,000 pesos antes nagdurulag lunad kan sarong motorsiklo. Mientras tanto, pasado alas 9 nin Banggi, sa rupang tindahan nin pritong manok sa barangay Tabon-Tabon, Darag Albay ang nabiktima man nin hold up. Sa CCTV footage, mahihiling na durdiretsong naglakaw ang sarong sospek pasiring sa empleyado kan tindahan asin nagdeklarar nin hold up. Mahihiling man ang tulong lalaki na nakatambay sa tangod kan tindahan asin kan pinurbaran na magtindog kan saro sa mga ini, pinugulan ini kan kaibanan kan sospek. Makalihisan pirang minuto, tulos na nagdurulag ang mga sospetsado lunad din motorsiklo mantang dara ang nasa 3,900 pesos. Sa pag-review kan mga otoridad sa CCTV, napag-araman na pareho sana ang mga sospek na enot naman na ng hold up sa Sorsogon. Magayon po na igwa talagang CCTV. May mangyari man at least sa madalitang ma-identify ng mga suspect and mapapailan pa sindang kaso. Sa ngunyan padagos pang pigsususog kan mga otoridad ang mga suspetsado na embwelto sa magkasuway na insidente nin pang hold up. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sa haros maduwang dekada ng pagtatago sa lay, dagos nang narata sa kamot kan mga otoridad ang sarong persona na pigtutubudang nasa likod kan panggagadan sa sarong lalaki sa Vinsons, Camarines Norte kan taong 2004. Sigon sa report, naaresto ang 41 anyos na sospek sa barangay Dalnak, Paracale, Camarines Norte sa lindong kan mandamiento de aresto para sa kasong murder na mayong pigre-rekomendang piyansa. Sa ngunya sa kustudiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Maghapon na power interruption sa pirang sakop na lugar kan Casureco 2. Obhetong mapakaray ang mga posibleng magkausanin brownout durante kan Peña Francia Fiesta sa Setyembre. Alagad pagsyertong Mayo nin mangyayaring pagkaputol kan supply nin kuryente durante kan mga aktibidad. Day subuot 100% maipopromesa kan kooperatiba. Uya ang report. Puun alas 8:30 nin aga hasta alas 6 nin hapon kasuudma Agosto 31. Unscheduled preventive and corrective maintenance siring man ang power line clearing kan Casureco 2 sa 10 nindang feeders. Kaya si Nanay Judith sa luwas na sana nagtambay dawa pa kinaudtuhi. Mari po nga tamaduros-duros man di sa luwas kaya di pa ako nagparapahingalo. Sigun sa Casureco 2, mayor na obheto kan power interruption na ini, iyuan mairahay ng unyan pa sana ang mga na-identifikar nindang posibleng magkausanin pagkawara kan kuryente durante kan haros sarong bulan na Peña Francia Fiesta. Syertong Mayo man subuot sindanin isi-schedule na power interruption sa bilog na bulan nin Setyembre. Alagad ang dainin da masisyerto, ang 100% da ibiglang mawawara o magkakaproblema ang supply nin kuryente. Dahil dakulong po ang pwedeng magkausa ng pagwara kang kuryente, may mga pagkakataon po na nababanggaan si poste,
nagkakausap po ng pagwara kang kuryente. Pero ang asigurasyon kang Kasureko 2, may 24/7 kita na crew, naka-deploy po yan sa kasentruhan kang Naga City. Paglaog lang po kay ning September. Nasa 20 team man subuotan sa indang ide-deploy sa mga lugar na agihan kan prosesyon, military parade, asin gigibuhan kan major events sa kapistahan, nganing magkaigwaman in aberya, madalian pagresponde. Nangangapodan man ang Kasureko 2 sa mga barangay na rikisahonaan sa indang street lights, syertohon na mayong nakaulwat na kable na pwedeng makakuryente sa maaging mga deboto. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Saradit na sira nakaabot sa baybayon kan kadagatang sakop kan Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Pagtiripon kan dagmang sira sa baybayon, normal subuot na nangyayari sigon sa BFAR. Uya ang report. Yung mga silag, nagsikakyatan! Ang dami! For the first time, nagilid po yung mga hindi na kailangan lambatin. Mapaaki asin mga gurang. Kanya-kanyang purot kan saradit na sira na nakaabot sa baybayon kan Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Ang pangyayaring ini, first time subuot na naeksperyensyahan kan mga residente. Sa tahaw pa, kan makusog na hukol kan kadagatan. Nasa gilid na baga, so mga silag, yaw na talaga sa may baybay nagpuruti na eh. O kumbaga yaw talaga susira, nagdaragsaan talaga susira, kadakol-dakol talagang sira. Pig-identifikar kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang mga sira na nadakop sa lugar na mga bulinaw. Paliwanag kan ahensya, normal na nakakaabot sa baybayon ang saradit na sira, miski sa ibang mga lugar, ninhuli sa nagkapirang mga rason. Number one, because of high tide or strong current. So pag makusog ang alon, ang tendency natutulod niya ang mga saradit na sira, causing them to wash ashore. And also may mga panahon man pag maraot ang panahon and may bagyo, so ang tendency na disorient ang mga sira and causing them to strand as well. Sigon Pakibriones, ang kadagatan sa San Isidro, Santo Domingo, parte kan pathway o agihan kan mga dolphin asin iba pang darakulang sea creatures siring na sanakan butanding na saro pang posibleng rason kung taano napadpad sa baybayon ang dagmang bulinaw. An pakiulay man kan ahensya, tuyong may mga masa-stranded na sira, darakula man o sadit, dapat pirming ipaaram sa saindang opisina o kaya sa nakakasakop na LGU para magiyahan sa dapat nagibuhon asin mailaag man ini sa record. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Apuera kan sira, pirapang pigo-orgulyong produkto kan banwaan in Calabanga, Camarines Sur, bida sa sarong trade fair. Aktibidad dalan subuot para mas maipabisto ang mga produkto urog na kan mga mauot magnegosyo. Uya ang report ni Chris Novelo. Manlain-lain na chips, turmeric tea, floor mat o trapo asin iba pa. Pirasa na ini sa pigbida asin tampok na mga produkto sa binuksang trade fair kan pira mga residente sa banwaan ng Calabanga, Camarines Sur. Inorganisar inikan sarong grupo sa kamautang mas maipabisto pa ang ibang mga produkto sa banwaan asin kan mga maut magnegosyo. Ang Calabanga po kaya bako sa naman po talagang sa pagsira. Dakol pa po ning alternatibo o panghanap buhay para po may alternatibo na kung dahil man po sa gabos na oras baga ang pagsira, pirming sagana. Igwama na ornamental plant sa trade fair na nagpaugma sa plantitang si Emily Bordado. Saro man kay akong plantita. Saro yan kan mga pinagkakaabalan ko ngunyan as a retired person. Para kayang therapy. At the same time, parang nalilibang man ako. Ang nasambitan ng aktibidad ang parteman kaniga 274th founding anniversary kang nasambitan ng banwaan. Ang pigahabol ta po dyan, bako lang sa mabisado sinda, ma-encourage sinda na mag-participate po sa mga events kan Calabanga. Kasi pag inclusive na si kita, mas naienganyar sinda na magbugtak ng negosyo. Madurar ang nasambitan ng trade fair hanggang sa Setyembre 8. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nagkusog asin saro ng super typhoon ang Bagyong Hana na nasa laog kan Philippine Area of Responsibility. Huri ining nanotaran sa 785 kilometers east-northeast kan Itbayat, Batanes. Dara kaini ang kusog kan duros na 120 kilometers per hour asin bugso na mapakol sa 150 kilometers per hour. Nagihiroan bagyo, pasulnupan sa rikas na 20 kilometers per hour. Sigun sa pag-asa, dai pa ini piglalaomang matama o marani sa kadagaan asin posibleng nasa luwas na Kanpar sa Domingo. Apuwer sa Bagyong Hana, binubutong man kan habagat ang dating Bagyong Guring asin Bagyong Kirogi na parehong nasa luwas na Kanpar. Basado sa datos kan Metra Weather, may mga pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces asin Masbate. Hababa man ang tsansa kan uran sa natatadang parte kan Bicol Region. Posible man na uranon ang Northern asin Central Luzon, magin ang pirang lugar sa Visayas asin Mindanao. Supply ni notebook sa pirang tindahan asin establishmento sa Camarines Sur. Nanotara na subuot ang pagdikit, makalihis magpuon ang kralasihan. Alagad presyo kan mga ini, naglangkaw naman. Uya ang report. Mantang nagpuuna ang kralasihan, may mga dagdag na requirement pa sa eskwelahan, siring kan dugang na notebook asin art kits na kaipuhan kan mga estudyante. Nagbakal nga ni akong bulong dyan, nagdiretso na ako, may mga kulang pa si apo ko. Kulang na lang ang binabakal ko. Alagad sa establishmento na sa iyang binakalan sa Banwaan in Pili, limitado na ang supply nin mga notebook, urog na ang mga tinahi, asin may patos na klase kaini, pati na ang mga bagong deliver nindang booklets. Iyo kaya daan masulong sigun sa manhamiento. Ngayong taon lang kami nagkulang ng supply. Ngayon po baga kasi as in face to face na nung nakaraan po bagang school season. Siguro mga kalahati ng taon saka lang nag face to face. Kaya hindi masyadong mabenta yung notebook. Sa ibong kanano tarang pagdikit kan supply, day man subuot ninda piglilimitaran ang mga parabakal kung hasta pirang pedaso sa naan pwedeng bakalon. Mayo man sindangon niyang nahihiling na posibleng pagbabago sa presyo kan mga ini. Mientras tanto, sa merkado publiko kan syudad ni Naga, kinaipuhan na subuot na lang kawan kan pirang mga paratsenda ang nagkakaubusan ng klase ni notebook. 35 pesos na ang pedaso kaini. Nasa 25 hasta 30 pesos man ang ibang klase ni notebook. Pagklaro ni Nanay Shirley, bako maninda ining kapritsyo, kundi mahal na talaga miski ang bakal ninda kaini. Maluyang mo niyan, ang notebook ay baga wara-wara. Mamamabo yung may maglos, mahalo na, patong na naman sinda. Kaya mayo man, ang dilin siya mo lang, teres-teres. Magin sa Metro Manila kaya daa. Dikit naman anako ko ang supply ni notebook. Kaya padikit-dikit na salaman ang bakal ninda Nanay Shirley kaini, nganing daiman sinda malugi. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mas natauanin doon sa ginibong White Cane Walk sa Naga City na pinartisiparan kan mga may kakundian ang importansya kan tungkod komo gamit sa saindang mobilisasyon. Inorganisaran na aktibidad kan Persons with Disabilities Affairs Office kan syudad na obhetong magtaong suporta sa mga PWD. Urugnaan may mga kakundian sa pagmaan. Pigtaon ini sa selebrasyon kan National Heroes Day kan nakaaging Lunes ninhuli ta pigmemerar kan lokal na gobyerno kan syudad na mga modernong heroe ang mga ini ninhuli ta sa ibong kan sa indang kakundian. Naglalapigot man giraray sa buhay nganing makatabang sa komunidad. Nakaandaman subuot ang LGU na magtabang sa mga ini urog na pag-abot sa livelihood program. Pirang mga saradit na paratsenda sa luwas kan Naga, mas pinipiling magpwesto sa merkado publiko kan syudad, huli subuot sa mas dakol na oportunidad. Mas dakol na vendor sa NCPM nakakamaray subuot sa komersyo. Uya ang report ni Chris Novelo. Inabutan ka news team si Josephine Olyeta kan Calabanga, Camarines Sur na nagsaray nakan sa iyang mga panindang mga dried fish. Tapos nakayaan oras sa tinutugot sa Indakan Mepo nga ni makapagtina sa third floor kan merkado publiko kan siyudad ni Naga. May pwesto man subot sina sa Calabanga, alagad mas pinili subot niya na magdayo sa siyudad para magtinda huli ta mas dakol na oportunidad asin dilihensya digdi. Kakameg na dayo. Pag Wibis Domingo pili. Pag Martes Biyernes Naga.
May pisto pa mga sa baba. Hulsilan talaga. Si Josephine ang saro sana sa poco mas o menos 800 na para tienda sa Naga City People's Mall na halip sa ibang banwaan siring Kangainza, Tinambak, Miloor, Pamplona asin iba pa na nagdadayo pa sa Naga City para makapagtindakan sa indang mga produkto. Kaya ba na nasubot tigian mga partindang nagpupwesto tuyong hapon sa gilid kan J. Hernandez Avenue. Magayon man subot ini sa komersyo kan syudad alaga daminado an mepo na napipiot na ang merkado publiko sa ngunyan. Ang pangapunan ko sa mga opisyalis ng munisipyo na magibuhan man nindang medyos na maakmudar nila tayo rakman nagpapamasahe pa pasiring digdi. Sa ngunyan, tinutugutan ngo na makapagtindakan mepo ang saradit na mga partinda sa merkado publiko kan syudad po na alas 2 hasta alas 7 ning aga. Kung mapagtugon sa pangapodan kan mepo, naghahanap naman subot ang Calabanga LGU nin paagi nga na makaakomodar pa nin mga partienda sa indang merkado publiko siring na sanan ninda Josephine. Ang pigahanapan ni Pumpagi na ma-expand si market ordinance na pati si mga outside na vendors ma-include ta sa ordinance. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Months na mga kapuso, sinasabi na ang Pilipinas subuot ang may pinakahalawig na selebrasyon kan Pasko. Alagad ang mga kapuso niyatong Bicolano, mati na daw ini, aramon ta iyan sa report na ini. Setyembre 1 na, kenot na aldaw kan haloy ng piga-antisiparan kan kadaklan na pag-abot kan months. How does it feel? Christmas is in the air na ba? Sa September 1 na dangog ko na si Jose Marichan. Maduros ng hangin, malamig. Anpirang mga tindahan asin establishmento sa Naga City, ipigluwas naman ang sa indang mga mahiwagang Christmas lights with matching Christmas song na patugtog sa pagbukas kan sa indang tindahan ngunya na aldaw. Iba nga ni daan energy na dara kaini sa pirang mga obrero. Siguro, masigasig magtrabaho kasi months na kaya bonus paggarap sa mga empleyado gagaya namin. Alagad ba kung arog ka nakalihis na mga taon, da ipanggayo buhay ang Christmas vibe ngunya na September 1. Mayo pa manin mahihiling na mga panindang pampaskong dekorasyon. Sigun nga ni Mark, bako na kayang gayong makaugmaan presenteng sitwasyon, kaya dawa pa months na, garo subuot mayo sana. Mayo na kayang sense ang Christmas na nagtataas ng mga barakalo, ng gasolina. Sa ibong kaini, Christmas is in our hearts man baga. Kaya syertong yaon man giraray ang excitement, urog na kun magpuo na ang 100 days countdown hasta sa aldaw kan Kapaskuhan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadala ng episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa maniba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Happy weekend mga kapuso! Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.